Naka-solar na ako mga lodi, pero babayad ng kuryente. Scam ang pagsusular. Akala ko nung una guys ay ang pagsusular dagdag lang sa problema yan. Sakit sa ulo lang yan, gastos lang yan. So kapag sinimulan mo yan, hindi na matapos-tapos na problema. So eto, na-scam tayo mga lodi kasi nga naka-solar ako, naka-off-grid ako, pero nagbabayad pa ako ng kuryente. Ito nga 3 buwan, no? So eto, ang purpose kasi ng pagsusolar ay para pababain niya yung konsumo or pababain niya yung bayarin nyo sa kuryente ng hanggang 0. So sa akin kasi hindi siya nag-0. Kasi nga, eto mga lodi, tinakpan ko yung pangalan for privacy. Noong February 2026 ay 5 piso lang yung bill ko. Tapos noong March 26 lang. Tapos noong April ay 5 piso lang. Okay. So yan yung 3 buwan. Ngayon lang sila naningil. So ang binayaran ko ay 32 pesos lang. So ito yung bariya ng 100 pesos na pinambayad ko sa 3 buwan na konsumo ko sa grid. So kahit pa paano, kahit naka-off-grid na tayo, meron pang pakinabang sa atin ang grid, di ba? So hindi pa tayo walang kwentang tao sa mundo. So bakit ganon? Naka-solar na nga ako, may binabayaran pa akong kuryente sa grid. So ganito kasi mga lodi, yung inverter kasi natin ay hindi niya kaya ng welding machine. So sakaling kaya na yan, siguro pag 10 kilowatts yan, pwede na kahit paano, pero 3.6 lang kasi. Ayaw ko naman isaalang-alang na siya'y gamitin sa welding. So yung welding machine ay yun lamang ang ginagamit ko sa grid. So ito paano, yun lang yung binayaran ko sa 3 buwan na paudlot-udlot na pag-welding. Ayan. So mas tipid pa rin kung sakasakali kasi nga yung mga essential sa bahay ay ano na siya, sa solar na lahat. Di ba? So maganda kung totally hindi na ako mag-welding, wala na akong babayaran. Diba? So gusto niya mag-solar na rin, diba? Gusto niya, siyempre maganda mag-solar kasi nga nandyan talaga yung freedom. Independent ka, wala nakikialam sa'yo. Na kahit na pinakikialaman nila yung mga installation. So eto, kilala nyo ba si Demuda? Hindi po ako nagmura ha. Si Demuda kasi ay, parang may pagkakahiwig lang kasi. Si Demuda kasi ay marami nagchat-chat sa akin, wadilasag. Subukan mo naman si Demuda, sabi nila. So si Demuda kasi maganda naman. Marami akong nagkitang maganda sa kanya na tsak na magugustuhan nyo. Ang maganda kasi kay Demuda ay budget friendly na hybrid inverter. Sa murang halaga ay mararanasan mo na ang convenient ng naka-solar. So hindi mo na kailangan bumili ng kung ano-ano mga accessories. Just solar, yung inverter, hybrid inverter, yung battery, tapos yung solar panel. So maganda siya, malinis tingnan. So si Demuda ay meron siyang 2 series dito. So pwede kayo mamili sa 24 volt at 48 volts. So sa 24 volt or 4.2 kilowatts, ang presyo niya ay naglalaro sa 12,000. Tapos sa 6.2 naman na 48 volts ay naglalaro yung presyo niya hanggang 20,000 to 21,000. So budget friendly. So maganda sa kanya ay metal case, tapos maganda yung pagkapintura sa kanya, di ba? Hindi, wala kang pangangambahan, nakakaluwangin ka sa pinturado sa labas, pinturado sa loob. Yun yung isang tinitingnan ko pag hindi na pinturado, yung mga detail na maliliit, pag hindi nila pinagtuunan ng pansin, ay dun magsisimula ang problema. So kahit paano, maganda yung pagka-build sa kanya, di ba? Tapos ang maganda nito ay hybrid inverter. Tapos can run without battery. Ang ganda nun. Tapos mataas yung kanyang voltage range sa kanyang PV. So hanggang 40 yung starting voltage niya. Sa 4.2 ay 40 to 500 volts DC. Yung open circuit, kumbaga, pwede nyo i-handle. Tapos, yung 48 volts naman ay
hanggang 120. So medyo magastos to konti. Ito pa no, pasok pa rin siya. So 120 hanggang 450 volt DC. Dito nga kay Deye, yung kanyang voltage range ay 125 hanggang 500. So kailangan mo i-provide talaga yung 4 na solar panel. Yung 3 medyo alanganin yun kasi 125 yung kanyang starting hanggang pataas. So sa 48 dapat 4 na solar panel mo na malalaki, yung 550, 600 or 700. Pag 200 watts medyo marami ang kailangan mo dyan. Tapos sa naman 4.2, kahit dalawa lang pwede na kasi 40 hanggang pataas. So pwede ka na magdagdag later on kung sakaling may budget ka na. Okay, tapos yung kanyang charging current sa battery ay hanggang 100 ampere. So kapag sa solar panel hanggang 100 ampere. Sa AC naman, AC charging kasi pwede siya mag-charge gamit ang AC, and pwede rin siyang parang grid tie siya. Okay, so siguro mayroon siyang setting para hindi siya mag-export. Mas maganda wag mag-export para kahit paano wala kang problema. So siguro mayroon siyang limiter. So ayan guys, yung yung pang charge niya gamit ang AC ay 100 ampere. Pero kung pinagsama mo yung AC at PV or solar panel, maghahati sila. So depende doon kung yung mas malakas, pero priority niya ay solar panel. So mas malakas yung solar panel, kahit may AC, priority niya na doon lahat kumuha ng kuryente na pang charge sa battery at pang supply sa kanyang output. Diba? Depende sa priority niyan, pero priority always ay solar. So kapag malakas ang solar, doon siya kukuha. Yung remaining kukunin niya sa AC. So doon siya sa bagay may setting naman yan kasi yun lang yung maximum 100 ampere. Then sa frequency naman ay auto sense. Kung ma-sense niya 50, maging 50 siya. Kung 60, maging 60 siya. Si Pau Pau kasi auto sense siya pero priority maging 50. So bumabalik siya kahit i-default mo sa 60, bumabalik sa 50. Ano ba yan? Kasi na isang maganda sa mga hybrid inverter, mga high frequency inverter, kaya nga mas recommend ko sila compare sa mga toroidal. Dito kasi matataas yung kanilang current sa charging sa battery. So sa sa 4.2 kilowatts, 24 volts, ang maximum current niya ay 100 ampere. Doon naman sa 48 volts, mas malakas na naman kasi umaabot ng 120 ampere. So mas mataas yung kanilang current capability. Then ang isang maganda dito, Lodi, ay yung kanilang input ng battery ay hindi siya kagaya sa mga typical na mga inverter na kumbaga pag malaki na yung wire na ilalagay mo, hindi na kasya sa slot, na iniipit lang niya. Ang pwede mo na lang gawin doon ay gumamit ka ng mga sleeve na mga copper tube, tapos i-crimp mo siya, tapos yun ipapasok mo doon, or gumamit ka ng mga terminal lug na pwede mong ipasak doon tapos iipitin niya. Pero mas mataas pa rin yung losses niya kasi nga diipit lang siya. When it comes dito kay Demuda, na meron siyang bus bar, tapos di tornilyo, Lodi, kagaya ni Deye, yung kanyang battery input. So talagang di tornilyo siya, digis na tornilyo. Dito kasi ay pwede mong doblehin, pwede mong lakihan yung wire, kasi nga ang gagamitin mo dito ay terminal lug na malalaki. Yun ang maganda dito, so yun yung isang key feature na nagustuhan ko dito, na mas matibay. Naka-busbar, makapal na busbar papunta sa loob. Siyempre dahil nga sa gusto natin makatipid, ang always recommend ko na battery IC watt cycle na naman, 24 volt 100 Ah. Ang presyo nun naglalaro sa 22,000 pesos. Depende na lang kung saang lugar kayo. Pati nga si Demuda na hybrid inverter, kung mag-order kayo, depende pa rin yan. Dito kasi sa akin sa probinsya nasa 12,000. Pero kung depende siguro kung saan kayo, mas malayo sa Maynila, so kung doon galing, mas nagbabago yung presyo kung saan pupunta. Tapos sa battery, ganun din. And para sa akin, kung sa pang 48 volts, kung gusto nyo na si watt cycle, sa akin kasi kaubusan na rin si watt cycle sa 24 volt na battery. Kaya kung sakali na sa 48 volts, dalawahin nyo si watt cycle, para sa akin, mas maganda na lang na yung buong 48 volts si CST. Mas maganda na lang. Kung 24 volt, pwede si watt cycle. Ayan. Kasi nga, almost the same lang yung presyo nila kung sakaling mag 48 volts kayo.
Kasi si watt cycle, pag dalawang 24 volt na 100 Ah yung bilhin mo, 50,000 or tataas pa yun, depende. Di mag CST na lang kayo na 48 kung sakasakali. And pag i-series mo kasi yung dalawang battery, kahit sabihin na natin na may BMS sila, meron pa rin yung time talaga, meron yung chance pag siniris mo sila na magbabago yung voltage silang dalawa. Diba? Kasi nga hindi sila support ng communication cable, hindi maimamanage na maayos, although kahit sabihin na natin may BMS siya. Kaya para sa akin, kung magsisiris kayo, kung may choice naman kayo or may pambili kayo ng buong 48 volts na supported siya ng communication cable, ito yata si Demuda, meron siyang port na pang communication cable kasi maganda rin yung klase ng inverter to mas maganda, diba? Kaysa na mag-series kayo ng dalawang watt cycle. So si watt cycle kasi wala silang communication cable. Ewan lang kung yung malalaking battery nila pwede. CST kasi meron Sino maganda kay CST? Meron na siyang gulong, may display na siya, touchscreen pa yata. Sulit na yung 54,000 pesos na battery ni CST. Ayan, sikat na si CST, maraming gumagamit, marami nang may installer at mas prepare nila si CST. Sa solar panel naman ay sa 24 volt kasi pwede na yung starting mong dalawa. Kasi mababa lang naman yung kanyang starting voltage para sa kanyang PV. Di ba? Para mag-activate na mag-charge sa kanyang battery hanggang 40 volts. So pwede na dalawang 600 watts or 500 watts dalawa. So sakali mag-add kayo, in the future mag-upgrade, pwede lang. So pwede na siyang gumana at least dalawang solar panel sa 4.2 kilowatts. Pero sa kasi sa 6.2 48 volts, hindi pwedeng dalawa lang kasi ang mataas yung kanyang starting voltage, 120 volts DC. So kailangan mo dyan 4 na solar panel. So ang presyo kasi nun, kung dito sa amin 6,000 na, dito sa amin yung 550 or 500. So depende sa lugar nyo pa rin yan, kung saan lugar kayo, magbabago pa rin yung presyo. Dito lang sa amin yun yung presyo namin. So yung dalawa ay nasa 12,000 pesos sa 24 volts. Pero kung yung sa 48 volts, mas mataas na naman, nasa 24, diba? So depende sa lugar ninyo. Kung malapit, mag-walk-in na lang kayo. Yung brand, bahala na kayo, basta dun lang tayo sa inverter at battery. Kung may choice naman kayong iba, di pwede namang iba. Kung sakasakali, pwede naman yung si Jan type, pwede naman. Basta kahit paano meron lang tayong full na reference. So magkano ang aabutin ng 4.2 kilowatts 24 volts ni Demuda? Alright, di pa ako nagbura ha. So yung Demuda 12,000 pesos yung inverter na 4.2 kilowatts. Tapos sa battery naman ay 22,000 pesos. Depende pa rin yan sa lugar guys, kung taga saan kayo, magbabago yung presyo. Tapos yung solar panel naman ay 12,000. Dito sa amin na yung presyo niyan kasi nga sinubukan kong place order. Ayan yung presyo. Tapos plus 10,000 pesos na mga accessories para sa railings, clamps, end clamps, mid clamps, wirings, circuit breaker. So siguro papatak yan na hanggang 10,000 pesos kasi nga ito paano dapat nating maganda rin kahit paano. So yan, aabot na hanggang 56,000 pesos. 56,000 pesos para sa 4.2 kilowatts na 24 volt setup. Tapos dun naman sa 48 volt setup, ang presyo ni Demuda ay nasa 20,000 pesos. So sa 48 volts, for me, ang pwede ko lang i-recommend ay si CST brand kasi nga siya yung pinaka-budget na 48 volts 100 AH. Diba? Meron naman siyang 200 AH pero mas mahal na naman. So dun muna tayo sa 100 AH, 5 kilowatt hours. Solar panel naman ay 4 na siya. Hindi siya kaya paganahin ng dalawa lang. So 24,000 plus 10,000 na pang accessories. Mapatak siya ng 108 to 110,000 pesos. Ayan. Ay, sakto na natin ng 110 para kahit paano kung sakasakali ay yung mga additional na mga expenses ninyo. Kung sakaling
kayo yung mag-shoulder, kayo mag-DIY, kayo mag-install. So yan yung mga estimated na mga prices. Pero kung sakali na iba yung mag-install, kasi nga yung sasakyan, manpower, ano pa, mga gastos nila, lahat-lahat, mga hindi naman na natin kasi i-consider na labor yan professional fee nila yan, kasi nga hindi naman basta-basta mag-install yan. Kasi nga kung ikaw mag-install sa tuktok ng bahay nyo, baka mahilo ka dyan, may stroke ka dyan sa init. So sila lang yung yung kayang-kaya niyan. Ako nga hindi ko kaya yan, baka may bigla tayong mabaliktad dyan So yan, professional fee nila. So dun siguro magdadagdag pa sila ng additional fee. So okay naman, kasi makatarungan naman yan. Para kahit paano kung sakasakali, quality naman yung wirings. At mas safety sila. Kung sakasakali wala kayong background sa electrical, wala kayong background sa installation, kahit paano hintay na lang kayo, nakatalikod yung kamay ninyo, pamiri-merenda na, pakuya-kuya ko, mamaya gagana na siya. So ayun, maraming salamat mga bossing. Yung mga nagre-request ng Demuda ay eto na, si Demuda. So maraming salamat, see you next time, bye bye.